Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inatasan ng Department of Agriculture na ibaba itong presyo ng bigas sa gitna ng global crisis at nagbabala sa mga hoarders. Ang Pangulo naman at ang kapatid nito na si Senator Amy Marcos ay 3 taon nang walang komunikasyon. Yan at ilan pa mga balitang tinutukan ni Bombo Isa Cotonera. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na tiyakin ang sapat na supply ng bigas at pababain ang presyo nito sa gitna ng global crisis. Ayon yan mismo sa Palasyo Malacanang. Sa isang pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na inatasan ng Pangulo si Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na gawin ang lahat ng hakbang upang mapababa ang presyo ng bigas at maprotektahan ng mga mamimili. Ibinigay ang direktiba sa ika-6 na pulong ng Uplift Committee sa Malacanang kung saan tinalakay ang mga paraan upang matiyak ang supply ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa gitna ng mga panlabas na hamon, kabilang ang krisis sa Middle East. Dagdag pa ni Castro, pinaimbestigahan din ng Pangulo ang mga hoarder o yung mga profiteer na sinasamantala ang sitwasyon. Babala ng pamahalaan, maaaring kasuhan ng mga mapapatunayang sangkot sa manipulasyon ng presyo at posibleng magpatupad ng price cap kung kinakailangan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang presyo ng bigas. Iyan ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Ngayong umaga ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang ika-6 na uplift meeting sa Malacanang. Kabilang sa mga tinalakay sa nasabing pagpupulong ang mga hakbang ng pamahalaan upang tiyakin na sapat ang ating supply ng langis at pondo ng pamahalaan para tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayang Pilipino at bantayan ang presyo ng mga bilihin. Huwag hayaang may mga abuso sa sitwasyon ngayong may krisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap. Samantala, sa ibang balita naman, inamin ng Palasyo Malacanang na wala ng halos 3 taon na komunikasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Ayon kay Castro, mismo ang Pangulo nagsabing hindi rin dumadalo sa mga family gatherings ang naturang senadora. Gayunman, iginiit ng Palasyo na wala manong masamang loob ang Pangulo sa kanyang kapatid kahit pa nadismaya ito sa ilang pahayag ng senadora tungkol sa kanilang relasyon na dati inalarawang non-existent. Dagdag pa rito, pinasinungalingan ng Malacanang ang pahayag ni Senator Marcos na umano'y umaangkat ng repolyo ang Department of Agriculture at tinawag itong fake news. Ayon kay Castro, kinumpirma mismo ni Agriculture Secretary Tio Laurel Jr. na walang ganitong importation. Tugon ito sa alegasyon ng senadora na mas pinipili umano ng Department of Agriculture ang pag-angkat kaysa suportahan ang lokal na produksyon ng mga magsasaka. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. This comment or statement of his sister, Senator Amy Marcos. And he said, yes, they haven't spoken for almost 3 years. She has not been attending family gatherings, family events. Tanungin niyo po siguro si Senator Amy dyan dahil sa Pangulo po ay wala po siyang masamang damdamin sa kanyang nakakatandang kapatid. Sa aking paningin, sa kanyang body language, ay disappointed siya sa kanyang nadidinig ng mga salita mula sa kanyang kapatid. O sa po mismo natin, si Secretary Kiko Laurel Jr. Kanina lamang, Kiko Laurel Jr. Kasama natin siya sa Uplift Committee meeting at nabanggit po natin yung issue na yan. At ang sinabi po niya ay wala pong katotohanan ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Hindi po daw nag-aangkat ang DA ng repolyo. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotonera and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.